Ito na ba ang Gog at Magog sa Ezekiel 38? Ang kaguluhan ngayon sa Iran versus Israel. Habang tumitindi nga po ang tensyon sa Middle East, habang patuloy po ang banggaan ng Iran, ng Israel, at ang impluensya ng United States, maraming Kristiyano ngayon ang nagsisimulang magtanong ng isang nakakakilabot na tanong. Ito na ba ang tinutukoy sa propesiya ng Biblia? Sa Book of Ezekiel, may isa pong misteryosong digmaan na inilalarawan sa chapter 38 at 39. Isang malaking koalisyon ng mga bansa ang aatake laban sa Israel. At isa sa mga bansang binanggit doon ay ang Persia. Alam mo ba kung anong modernong pangalan ng Persia ngayon? Ito po ay ang Iran. Kaya ngayon, habang lumalala po ang tensyon sa pagitan po ng Iran at Israel, maraming Bible teachers ang nagtatanong, ito na ba ang digmaan ng Gog at Magog? O isa lamang ba itong pangyayari sa kasaysayan na hindi pa ang tunay na katuparan ng propesiya? Sa video nga po ito, iisahin po natin ito ng paliwanag. Ano talaga ang sinasabi ng Ezekiel 38? Sino sina Gog at Magog? Bakit maraming nag-uugnay nito sa Iran? At bakit maingat ang simbahan sa ganitong interpretasyon? Upang maunawaan po ang Ezekiel 38, kailangan muna nating balikan ang panahon po ng propeta. Sa Ezekiel po ay nabuhay noong panahon po ng Babylonian exile. Ito pong panahon kung kailan ang Israel ay nasakop ng Babylonian Empire at maraming Hudyo po ang dinala sa pagkakatapon. Ang bayan po ng Diyos ay tila po natalo. Ang kanilang templo ay nasira. Ang kanilang bansa ay nawasak. Sa gitna nga po ng ganitong sitwasyon, nagbigay ang Diyos ng mga propesiya sa pamamagitan po ni Ezekiel. Ang layunin po ng propesiya na ito ay hindi para takutin ang mga tao, kundi upang ipakita ang isang mahalagang katotohanan. Kahit gaano kalakas ang bansa ng mundo, ang Diyos pa rin ang may huling salita sa kasaysayan. Isa sa mga pinakakilalang propesiya ni Ezekiel ay ang digmaan po laban sa Israel na pinapangunahan ng isang leader na tinatawag na Gog. Now, sino itong si Gog at Magog? Sa Ezekiel 38 po sinasabi na, Son of man, set your face against Gog of the land of Magog. Ang Gog po ay isang leader o pinuno. Ang Magog naman ay ang lupain ng kanyang pinanggalingan. Now, sa interpretasyon po ng maraming scholars, ang Magog ay tumutukoy po sa mga rehiyon sa hilaga ng Israel. Ang ilan ay naugnay dito sa mga rehiyon sa paligid ng Black Sea at Eurasia. Ang iba naman po ay nagsasabing ito ay simbolikong pangalan lamang ng mga kaaway ng bayan ng Diyos. Sa pareho nga pong chapter, binanggit nga po ang ilang bansa na sasama sa pag-atake laban sa Israel. Kasama na po sa listahan ang Persia, ang Cush, Put, Gomer, at Bet-Togarma. Ayon po sa maraming biblical historians, ang mga pangalan pong ito ay tumutukoy po sa mga rehiyon na ngayon ay kinikilala bilang Iran na siyang Persia, Sudan or Ethiopia na siyang Cush, Libya na siyang Put, Turkey at sa paligid nito na siyang Gomer at Togarma. Ibig sabihin, inilalarawan po ng propesiya ang isang malaking military coalition na atake laban sa Israel. Now, bakit napapansin po ang Iran sa propesiya? Isa po sa mga dahilan kung bakit napapansin po ng maraming prophecy teachers ang Iran ay dahil po ang Persia ay direktang binanggit sa Ezekiel 38 verse 5 bilang isa sa mga bansang sasama sa pag-atake laban sa Israel. Sa kasaysayan nga po ang Persia ay ang dating pangalan ng modernong Iran. At sa kasalukuyan, alam po natin na ang Iran ay isa po sa mga pangunahing kalaban ng Israel sa Middle East. Ang gobyerno po ng Iran ay matagal nang nagpapahayag po ng matinding pagtutol sa Israel. Dahil dito, maraming prophecy interpreters ang nagsasabing maaring ito ang simula ng alignment ng mga bansang binanggit sa Ezekiel. Ngunit mahalaga pong tandaan, ang pagkakatulad po ng pangalan ng bansa ay hindi po otomatikong nangangahulugan ng direktang katuparan ng propesiya. Sa propesiya nga po ng Ezekiel, isang napakalaking hukbo ang darating laban sa Israel. Ang paglalarawan po ay parang isang bagyo ng mga sundalo na sasakop sa lupain. Ngunit may isang mahalagang detalye dito. Hindi ang Israel ang mananalo sa pamamagitan ng kanilang military power. Sa halip, ang Diyos mismo ang kikilos. Ayon nga po sa propesiya, magkakaroon ng lindol, kaguluhan sa hukbo, apoy at sulfur, at supernatural na pagkatalo ng mga kaaway. Ang layunin po ng pangyayaring ito ay malinaw. Hindi upang ipakita pong lakas ng Israel, kundi upang ipakita sa buong mundo na ang Diyos ang Panginoon ng kasaysayan. Now, ito pong pinakamahalagang tanong. Kapag may digmaan sa Middle East, maraming tao ang agad na nagsasabing natupad na ang propesiya. Pero kapag binasa natin ng mabuti ang Ezekiel 38, may ilang detalye po na hindi pa tugma sa kasalukuyang sitwasyon. Halimbawa na naman po, sa propesiya, ang Israel ay inilalarawan na namumuhay ng payapa at ligtas bago mangyari ang pag-atake.
Ngunit sa kasalukuyan, ang Israel po ay patuloy na nasa mataas na alerto at napapalibutan po ng tensyon. Ibig sabihin, maaaring hindi pa ito ang eksaktong digmaan na tinutukoy sa Ezekiel. Now, meron pong iba't ibang interpretasyon. May tatlong pangunahing interpretasyon ang mga Bible scholars tungkol po sa Gog at Magog. Una po dito, literal future war. May mga naniniwala na ito ay isang literal na digmaan sa hinaharap kung saan ang mga bansang binanggit sa Ezekiel ay tunay na aatake sa Israel. Pangalawa, symbolic interpretation. Ang iba naman po ay nagsasabi na ang Gog at Magog ay simbolo lamang ng mga bansa na tututol sa Diyos sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Pangatlo ay apocalyptic pattern. May interpretasyon din po na ang propesiya ay may layered meaning. Ang Gog at Magog ay isang pattern ng global rebellion laban sa Diyos. Ang pangalang ito ay lumitaw muli sa Book of Revelation, kung saan inilarawan ang huling pag-aalsa ng mga bansa laban sa Diyos. Now, bakit hindi dapat magmadali sa prophecy? Sa kasaysayan po ng Kristyanismo, maraming beses na pong nagsabing dumating na ang katapusan. Pero pagkatapos ng ilang taon, napatunayang mali ang kanilang interpretasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang maraming theologians ay nag-iingat sa pag-uugnay ng bawat news event sa prophecy. Dahil kung gagawin natin ito palagi, maaari tayong maligaw sa sensationalism. Ang tunay po na layunin ng prophecy ay hindi upang hulaan ang bawat headline, kundi upang ihanda po ang ating pananampalataya. Now, ito po ang mensahe ng propesiya. Kapag binasa po natin ang Ezekiel 38 sa kabuuan, may isa pong malinaw na mensahe. Kahit magkaisa ang mga bansa laban sa bayan ng Diyos, di nila kayang talunin ang plano ng Diyos. Ang propesiya ay hindi tungkol sa kapangyarihan ng mga hukbo. Ito po ay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Now, sa tuwing may digmaan sa mundo, madali pong matakot. Lalo na kapag naririnig natin ang mga salitang World War, Middle East Conflict, and times. Pero sinasabi mismo ni Jesus Christ, makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng digmaan. Ngunit huwag kayong mabagabag. Ang digmaan ay bahagi na ng kasaysayan ng mundo. Ngunit ang Diyos ay nananatiling Panginoon ng kasaysayan. Kaya ang tanong po ay hindi lamang ang Iran ba ang Persia sa Ezekiel 38? Ang mas mahalagang tanong po dito, kung dumating ang krisis sa mundo bukas, handa ba ang ating pananampalataya? Dahil po sa uli, hindi po ang mga digmaan ng mundo ang magtatakda ng ating kapalaran. Ang tunay po na tanong ay kung kanino tayo kakapit sa gitna ng kaguluhan. Sa mga hukbo ng mundo o sa Diyos na may hawak ng kasaysayan. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.